Basta sinabi ni Digong, susunod ako. In case nga po talagang iutos sa inyo, are you ready for a higher position po? Ay, pinanganak po tayong ready. Sa isang bansang kilala sa paghalal ng mga artista sa politika, may isang pangalan na mas nangingibabaw kaysa sa iba, si Robin Padilla, isang action star. Walang karanasan sa gobyerno, walang track record sa paggawa ng batas. Sa mata ng marami, isa lang siyang personalidad na galing sa pelikula, malayo sa mundo ng pulisiya at pamamahala. Pero noong 2022, sa kabila ng lahat ng inaasahan duda at prediksyon ng mga eksperto, siya ang naging top 1 senator sa buong Pilipinas. Tinalo ang mga veteranong politiko, mga abogado at mga kilalang pangalan sa akademya. Isang resulta na nagulat sa iba, pero para sa kanyang mga taga-suporta, isa itong patunay na sa politika ng Pilipinas, ang koneksyon sa masa, tiwala ng publiko at lakas ng pangalan ay maaring mas mabigat kaysa sa tradisyonal na sukatan ng kwalifikasyon. At dito nagsimula ang mas malaking tanong. Paano nagawa ni Robin Padilla ang isang tagumpay na tila imposible? At hanggang saan pa ang kayang marating ng kanyang impluensya sa politika? Bago pa man ang politika, matagal nang bahagi ng popular culture si Robin Padilla. Kilala siya bilang bad boy ng Philippine cinema, isang imaheng hinubog ng mga pelikulang puno ng aksyon, tapang at pakikipaglaban para sa mahihirap. Sa mga pelikulang tulad ng Ang Utol Kong Hudlum, ipinakita niya ang karakter ng isang lalaking handang sumuway sa sistema para ipagtanggol ang naaapi, isang imahe na tumatak sa masa at naging pundasyon ng kanyang public persona. Sa loob ng maraming taon, hindi lang siya artista. Isa siyang simbolo ng lakas, tapang at pagiging kakampi ng karaniwang Pilipino. Ngunit ang kanyang personal na buhay ay hindi rin naging perpekto. Noong 1994, naharap siya sa isang matinding pagsubok nang siya ay makulong dahil sa illegal possession of firearms. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ang karanasang iyon ang naging turning point ng kanyang buhay. Sa loob ng kulungan, nagkaroon siya ng malalim na pagbabago, hindi lamang sa kanyang pananaw, kundi sa kanyang identity. Dito siya nag-convert sa Islam, isang hakbang na nagbigay sa kanya ng bagong direksyon at layunin. Pagkalipas ng ilang taon, nabigyan siya ng absolute pardon ni Rodrigo Duterte, isang pangyayaring hindi lang nagbukas muli ng pintuan para sa kanyang karera, kundi naging pundasyon din ng kanilang matibay na ugnayan sa politika. Sa katunayan, ilang beses nang sinabi ni Robin na kung hindi dahil kay Duterte, hindi siya papasok sa politika. Para sa kanya, si Duterte ay hindi lamang isang politiko, kundi isang ideolohiya, isang estilo ng pamumuno na gusto niyang ipagpatuloy. Kaya nang dumating ang 2022 elections at siya ay hikayatin na tumakbo bilang senador sa ilalim ng PDP laban, pumasok siya sa laban ng may malinaw na misyon, dalhin ang boses ng masa sa loob ng Senado. Marami ang nagduda. Paano nga ba makakapasok sa Senado ang isang taong walang legislative background, walang karanasan sa policy making at walang traditional na political machinery na tulad ng mga dinastiya? Ngunit nang matapos ang bilangan, malinaw ang sagot. Mahigit 26 milyong Pilipino ang bumoto sa kanya. Maraming dahilan kung bakit nangyari ito. Una, ang kanyang dekadang popularidad, isang uri ng familiarity na hindi na kailangang ipakilala pa. Ikalawa, ang malakas na endorsement ni Rodrigo Duterte na nagsilbing selyo ng tiwala para sa milyon-milyong botante. Ikatlo, ang kanyang epektibong paggamit ng social media kung saan simple, direkta at relatable ang kanyang mensahe. Ikaapat, ang suporta ng ilang religious groups na may malawak na impluensya sa botohan. Para sa kanyang mga taga-suporta, si Robin ay totoo prangka at hindi elitista. Isa siyang leader na hindi natatakot magsabi ng opinyon kahit pa ito ay kontrobersyal. Para sa kanila, siya ang boses ng karaniwang Pilipino, isang taong hindi perpekto pero may malasakit. Ngunit hindi rin nawawala ang kritisismo. Marami ang nagsasabing kulang siya sa competence, kulang sa policy depth at madalas ay emosyonal sa kanyang mga pahayag. Isa sa pinaka-tinutuligsa ay ang kanyang pagtawag sa posisyon ng Vice President bilang spare tire.
na para sa ilan ay isang malinaw na kawalan ng respeto sa isang mahalagang institusyon ng gobyerno. Para naman sa kanyang mga taga-suporta, ito ay simpleng patunay ng kanyang pagiging diretso magsalita, walang paligoy-ligoy. Nagkaroon din siya ng mga kontrobersyal na pahayag tungkol sa mental health ng kabataan. Mga bata po ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na huwag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. May mga eksperto sa batas na pumuna sa kanyang kakulangan sa technical legal knowledge at may ilang sektor na nag-aalala kung sapat ba ang kanyang kahandaan para sa mas mataas pang posisyon sa gobyerno. Gayunpaman, hindi rin maikakaila na may mga panukalang batas at advokasya siyang naisulong sa Senado. Kabilang dito ang Eddie Garcia Law, na naglalayong protektahan ang kapakanan ng mga manggagawa sa entertainment industry, ang Islamic Burial Act na mahalaga sa Muslim community, ang pagsusulong ng medical cannabis para sa mga pasyenteng nangangailangan, ang suporta sa divorce bill, at ang kanyang tuloy-tuloy na pagsusulong ng charter change at federalismo. Sa kabuuan, nakapaghain siya ng mahigit 130 na panukalang batas, isang indikasyon na aktibo siya sa kanyang tungkulin bilang mambabatas sa kabila ng mga batikos. Sa usapin ng 2028 elections, malinaw ang kanyang posisyon. Bukas siya sa pagtakbo bilang Vice President kung ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng kanyang political allies. Sa mga naunang pahayag, ipinakita niya ang suporta sa tandem na Sara Duterte at Amy Marcos. Ngunit kalaunan ay inamin niyang may mga pagbabago sa direksyon depende sa magiging desisyon ng kanilang grupo at sa hierarchy ng kanilang alyansa. Sa huli para kay Robin, ang pinakamahalaga ay ang pagkakaisa at pagsunod sa direksyon ng kanilang liderato. At dito na pumapasok ang pinakamalaking tanong, kaya ba niyang maging Vice President ng Pilipinas? Sa isang banda, dala niya ang malakas na mass appeal, solidong political machinery, mataas na name recall at isang network ng suporta na napatunayang epektibo sa eleksyon. Sanay siya sa pressure, sanay sa publiko, at sanay sa pakikipag-ugnayan sa masa. Ngunit sa kabilang banda, nananatiling tanong ang kanyang kakulangan sa executive experience, ang lalim ng kanyang policy expertise at ang kanyang kakayahang maging independent sa gitna ng malalakas na political alliances. Ang pagiging Vice President ay hindi lamang tungkol sa popularidad. Ito ay tungkol sa kahandaan na mamuno, magdesisyon at magdala ng responsibilidad sa pambansang antas. Hati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwala na siya ang tunay na boses ng masa. May mga naniniwala namang hindi pa siya handa. May natatawa, may nagagalit, at may nag-aalala. At may ilan na tahimik lamang na nagmamasid sa kung ano ang susunod na kabanata. Ang kwento ni Robin Padilla ay hindi lamang kwento ng isang artista na naging senador. Isa itong salamin ng mas malalim na realidad ng politika sa Pilipinas, kung saan ang karisma ay maaring maging kapantay o mas mabigat pa kaysa sa karanasan, at kung saan ang tiwala ng masa ay maaring magbukas ng pintuan sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno. At kung darating ang 2028 na siya nga ay tatakbo bilang Vice President, isang mas malalim na tanong ang haharapin ng bansa. Hindi lamang kung mananalo ba siya, kundi kung anong uri ng liderato ang nais ng Pilipinas para sa kinabukasan nito.